Alright, magandang gabi po mga kuya at atings. Welcome back to 8 minuto lang po. O sana po naging maayos po ang inyong araw today. Pasensya na po kayo sa boses ko. So medyo malat, kakainom ng malamig. Pero sana po maintindihan nyo pa rin yung kwento ko today kahit ganito yung boses ko. Bago po ako magsimula, maraming salamat po sa mga sumuporta sa aking channel. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe mga kuya at atings, paki-hit lang po ng subscribe button. And kung ayaw mong ma-miss ang mga future videos ko, future kwento ko, so hit the notification bell para ma-notify ka if ever na may bagong upload ako. Depende kung magkaroon tayo ng maraming extra time para makapag-record tsaka mag-edit. Ayan. At sana po mag-enjoy pa po kayo sa pakikinig. Dahil nga po ang pangalan ng aking channel ay 8 minuto lang. So literally may 8 minutes lang po ako para magkwento ng experience ko sa inyo. At disclaimer po, lahat po ng kinukwento ko po sa inyo ay nangyari sa totoong buhay. Sa buhay ko po yun. Okay po, hindi po to gawa-gawa. Para po sa kwento natin today. So pang-5 kwento na po ito. Bago tayo mag-start, kuha ka na ng paborito mong inumin. Kape, mainit na kape ba yan? Or tsaa. So, start ko na po yung timer, mga kuya at atings. Ayan. Okay. So, para sa kwento natin ngayon, mga kuya at atings, naaalala nyo pa ba kung kailan yung first time ninyong sumakay ng eroplano? Okay, for sure, halos lahat kayo na nakikinig ngayon ay nakasakay na sa eroplano, di ba? So, kailan yun? At yung experience ninyo? At kung saan kayo nag-travel? So, sa akin, naalala ko, pinakauna kong sakay na eroplano was, January 2009. So, by 2009, nag-work na ako sa call center. So, that time, nagbo-boom pa yung yung call center noon. So hindi muna ako agad nagturo kasi edu graduate po ako. Pero nag-take ako ng board exam, nakapasa naman ako unang take, pero hindi pa ako agad nagturo. So nag-call center muna ako. Ayan. So January 2009, naalala ko pinakaunang trip namin yon ng mga barkada ko na sumakay kami ng plane. Pero saan kami pumunta noon, mga kuya at ating, sulaan nyo? Napunta kami sa Camiguin Island. Grabe, mamaya ikukwento ko yung experience ko about Camiguin. Ayan. Pero nung time na yon, wala pa kasing airport nun sa Camiguin. So that was 2009. Pero ito ang ang pilit kong inaalala, no? Kasi wala rin ako, I think yung mga boarding pass ko, tsaka yung mga, receipt, nandun sa pinakauna kong email na matagal ko na hindi nagagamit, so hindi ko na alam. Pero pinipilit kong inaalala kung saan kami lumipad noon. Kasi dahil wala pang airport noon sa Camiguin, diretso from Manila, hindi ko alam kung sa Cagayan de Oro ba kami lumipad from Manila or Davao. Hindi ko maalala mga kuya at things. So, siguro leave kayo ng comment, baka magkaroon kayo ng idea sa mga susunod ko pa ikukwento. Pero etong mga susunod na to, naalala ko tong mabuti. Bago kami makarating ng Camiguin, grabe, napakahaba pong biyahe. Dahil from airport, nag-bus kami. Tapos habang nasa biyahe, naalala ko kung ano yung mga province na dinaanan namin. So, hindi ko maalala kung ano yung order nito, pero naalala kong dumaan kami ng Misamis Oriental at saka Misamis Occidental. From the airport, grabe yung binyahe namin. Tapos after ng bus, nag-roro pa kami para makarating sa Camiguin Island. Ayan. So baka dun sa mga nabanggit ko, mga kuya at atings, masagot nyo yung tanong ko kung sa Cagayan de Oro ba kami lumipad or Davao. Comment down below, mga kuya at atings. Maraming salamat po. Grabe, nung nakarating na kami ng Camiguin, grabe yung Camiguin Island, mga kuya at atings, no? Back in 2009. So, hindi pa ako nakabalik ulit So,
Grabe yung pagdating namin sa isla, sumakay kami ng parang private vehicle yun eh, yung nagsundo sa amin. Tapos, grabe, imagine niyo to Kuya at Atings. Bumabiyahe kami sa isang habang diretsong daan. Diretsong kalsada na ang nasa paligid mo mga rice fields, tapos napapalibutan ka ng mga bundok sa gilid, as in open area. Napakaganda at napakatahimik talaga ng isla ng Camiguin. Super ganda. Tapos nung nandun na kami, ito lang yung mga talagang highlights ng trip. Anyway, dun sa tinutuluyan namin, may bakery sa labas. Tapos yung casual lang dun, nabibili ka ng pastel. Sino po bang paborito ang pastel dyan? Ako kasi paborito ko yung pastel. Ito yung tinapay na may yema sa loob. So doon, yung mga bakery, parang casual lang nabibili ka ng pastel. Parang kung sa Maynila, parang bumibili ka ng pandesal. 'Di ba? Doon pastel. Grabe. Samantalang sa Maynila, parang luxury na yung makabili ka ng isang kahon ng pastel, 'di ba? Kasi nga mahal. Doon, grabe. Parang magkano ba? 3 pesos ata yung isa nun ng pastel or 5 piso. Grabe. Nakakatuwa. Tapos isa pa, dahil kilala yung Camiguin sa Lanzones, 'di ba? Kasi 'di ba doon yung Lanzones Festival. Grabe yung mga puno ng lanzones doon. At paborito ko rin po yung lanzones, mga kuya at atings. Kayo din ba? Yung puno ng lanzones doon sa Camiguin, nasa tabi-tabi lang ng kalsada. Parang nandiyan lang sila. Parang casual lang, 'di ba? Grabe, na-amaze talaga ako nun kasi hala, ganito pala yung puno ng lanzones. Samantalang sa Maynila, 'di ba? Parang kailangan mo pang bumili. So minsan hindi pa maganda yung mapipili mo, pero doon grabe, nandun lang sa tabi-tabi. Ang saya lang. Tapos nung nandun kami sa Camiguin, ayun, ito yung mga naalala kong nakita ko habang nandun. Sunken Cemetery, na makikita nyo sa mga horror movies, 'di ba? Kitang-kita ko yan, ang ganda. Tapos, punta kami ng Katibawasan Falls. Ayan, naalala ko nga, nagkuha pa nga ako ng bato eh. Sabi ko, uuwi ko nga to sa Maynila. Pero, I ended up na iwan siya dun. Kasi bawal pala magdala ng mga ganun. Ayun. So, nagpunta rin kami ng White Island. Grabe, mga kuya at atings, napakaganda. Itong White Island na to, kailangan naming sumakay ng bangka. Tapos pagdating namin sa isla, as in talagang literal lang na white island, walang puno, buhangin lang siya na puti. Actually, nung time na yun, pwede ka pala dun magdala ng ng net, maglaro kayo ng volleyball doon sa isla. Pero walang bihisan. Kung magbibihis ka doon, kailangan mo ng katulong na ng harang, 'di ba? Kasi wala, as in open talaga siya. Minsan nakalubog siya pag high tide, pag low tide, ayun, andun. Ganda, maganda talaga sa Camiguin. Hindi ko talaga makakalimutan. Actually, isa yan sa mga, ayan, time na po mga kuya at things. Actually, yung Camiguin Island na yan, isa yan sa mga paborito kong isla. Sa lahat ng mga napuntahan kong lugar at isla sa Pilipinas, nung nagtatravel ako back then, yan ang top 1 ko eh. Ang ganda ng Camiguin. Pero syempre, that was 2009 no, mga kuya at atings, ilang taon na nakakalipas. Syempre, for sure, ang dami ng bago. And I heard nga na meron ng airport dun eh. 'Di ba? So, pwede ka nang lumipad dun diretso from Manila. Hindi ko alam kung nag-ooperate pa rin sila, pero I heard recently na may bago ng airport. 'Di ba? But anyway, so, kayo mga kuya at atings, naalala nyo pa ba yung una nyong sakay na eroplano? Diba? Nakakatakot. Minsan masakit sa tenga. Pero sabi pa nga nila, diba, kailangan mong umuya ng bubble gum. Diba? Parang yung pressure, minsan hindi kaya. Diba? Anyway, so, ayan yung una kong experience ng pagsakay na eroplano at saka pagpunta sa Camiguin Island. Yan. So, kayo ba mga kuya at atings, kailan kayo unang nakasakay na eroplano? At saan kayo pumunta? Comment nyo na yan below. And kung may similar stories kayo, share nyo na rin po yan. So, open po ang aking channel sa mga makikinig at palabasa.
At kung nagstay kayo hanggang dulo ng video na to, maraming salamat po. And kita-kits po tayo mga kuya at ating sa susunod kong video. Bye-bye!